Nabalot po ng dilim ang buong Cuba dahil sa total blackout. Bigla kasing pumalya ang pinakamalaki nilang power plant kaya nag-shutdown ang National Electrical Grid doon. Nasa 10 milyong residente ang apektado at ayon sa kanilang Prime Minister, isa sa sanhi ng blackout ang mababang supply ng krudo at tumataas na demand nito. Sumabay ang blackout sa kakulangan ng pagkain, langis, tubig at gamot doon sa gitna ng patuloy na pagbangon nila sa hagupit ng Hurricane Milton. Mga kapuso, Intertropical Convergence Zone o ITCZ ang nakakaapekto ngayon sa ilang bahagi ng Southern Mindanao. Ayon po sa Pag-asa, nagdadala ito ng maulap na panahon na may kalat-kalat na pag-ulan sa Zamboanga Peninsula, Soxargen, Bar, Davao Occidental, gayon din po sa Palawan. Maayos naman ang panahon sa Cagayan Valley at Aurora, maging sa Metro Manila at natitirang bahagi ng bansa. Pero hindi po inaalis ang chance ng isolated thunderstorms. Batay po sa rainfall forecast ng Metro Weather, posible ang moderate to heavy rains sa malaking bahagi ng Luzon bandang hapon bukas. Asahan din ang maulang linggo sa buong Metro Manila. Ilang bahagi po ng Visayas habang malaking bahagi ng Mindanao ang posible namang ulanin mula tanghali hanggang gabi. Kaliwat ka ng block screening ang dinaluhan ni Kapuso Primetime Queen Marian Rivera para sa pelikula niyang Balota. At bilang pagpupugay raw sa mga totoong Teacher Emmy, may treat sa mga gurong nais manood dito. Narito ang aking chika. Pero may araw din kayong lahat. Kahit hindi pa ngayon o sa susunod na eleksyon. Puring-puri ng mga nakapanood ng pelikulang Balota, hindi lang ang malalim na pagganap ni 2024 Cinemalaya Best Actress Marian Rivera sa papel na Teacher Emmy, kundi pati ang napapanahong mensahe ng pelikula. Ang Balota ay tumatalakay sa katiwalian sa panahon ng eleksyon at pagpupursige ng mga tao na maitama ito. Dumalo rin si Marian sa ilang block screening ngayong araw. Nakakataba ng puso, lalo na kapag nakikita mo yung mga good reviews na sinasabi lang tungkol sa Balota. So, ito talagang Balota, isang advokasya talaga siya. Kaya pinupush talaga namin na mas maraming makapanood. Kasi wake-up call ito sa mga tao, higit lalo sa mga kabataan. At tamang-tama, mag-election day na din, malapit na. Bilang pagpupugay sa mga totoong Teacher Emmy. Dahil love na love sa ni Teacher Emmy, may special rate kami sa mga teachers and student para mas magaan sa bulsa nila ang panonood nila ng Balota. Sa gitna ng laban kanina ng LPU Pirates at Arellano Chiefs sa NCAA Season 100 Men's Basketball, dalawang player ang aksidenteng nagkaumpugan. Dahilan para mawala ng malay si LPU Pirates player JM Bravo. Nakatutok si Nico Wahe. Digit ang laban ng Arellano Chiefs at LPU Pirates sa NCAA Season 100 Men's Basketball Tournament kanina. 4 points ang lamang ng Arellano sa huling 15 seconds ng laban. Pero biglang nawalan ng malay ang player ng Lyceum na si JM Bravo. Oh! Bravo! No. Is unconscious. He's breathing heavy here, but he was knocked unconscious. Hinabol ni Bravo ang bola sa sahig. Nagkasalubong sila ni Renzo Obiera ng Arellano sa paghabol sa bola. Nagkauntugan hanggang natumba at nawalan ng malay si Bravo. Yung nangyari sa kanya para siyang na-knockout sa boxing. Kasi tinamaan siya ng ulo ng ibang player sa panga. Kaya sumasakit din yung kanyang temporomandibular joint. No? So pagkatapos na tinamaan siya dito, knockout na siya, bumagsak siya sa floor. Tumama yung likod ng kanyang ulo sa floor. Noong Setyembre, kasagsagan ng first round ng men's basketball, unang na-injure si Bravo. Hindi na siya dapat makakapaglaro sa buong season 100 nang mapag-alamang meron siyang spine injury. Pero pagpasok ng second round, bumalik siya matapos makakuha ng clearance na maglaro ulit. Sabi ng NCAA Management Committee, walang kinalaman sa spine injury ni Bravo ang nangyari ngayon. Dinala si Bravo sa ospital. Wala raw nakitang problema sa kanya batay sa CT scan. May malay na siya at naka-video call si Mancom Chairman Hercules Calianta sa video ng NCAA Philippines. Nakatakdang i-discharge si Bravo ngayong araw. Pag na-clear sa concussion protocol, saka lang siya pwedeng maglaro. Yung concussion protocol is, it's just to observe and also to keep strenuous activities to a minimum. Unti-unti, he will be tested. He will be tested in terms of his cognitive performance, yung pag-iisip niya, ano ba, nahihilo ba siya,
no? O magsusuka ba siya o hindi. Sa huli, nanalo ang Arellano kontra Lyceum, 91-86. Para sa GMA Integrated News, Nico Wahe, nakatutok, 24 oras. Lumipad pa Argentina ang ama ng namayapang One Direction member na si Liam Payne para maiuwi ang labi ng singer. Narito ang report. Having no regrets is all that she really wants. Ilang araw mula nang pumanaw ang One Direction member na si Liam Payne. Binisita ng kanyang amang si Jeff ang hotel na tinuluyan ng singer sa Buenos Aires, Argentina. Pinuntahan niya ang balkonahe ng hotel room kung saan nahulog si Liam. Sinilip din ni Jeff ang vigil ng fans sa labas ng hotel. Thank you. Pinasalamatan din niya ang mga ito. Bago yan, pinuntahan niya ang labi ni Liam sa morgue para maiuwi na ang anak. Completely devastated ang One Direction sa pagpanaw ni Liam. Batay sa kanilang joint statement, may kanya-kanyang mensahe rin ang bandmates ni Liam na sina Harry Styles, Zayn Malik, Louis Tomlinson at Niall Horan. Si Harry, inilarawan si Liam na warm, supportive and incredibly loving. Emosyonal namang inalala ni Zayn ang mga sandaling nakasama niya ang kaibigan. Ganito rin ang naging mensahe ni Louis. Si Niall naman, sinabi na mapalad siya dahil nakasama at nakita niya ang kaibigan ilang araw bago ito nasawi. May concert sa Argentina si Niall at nagpunta roon si Liam bilang suporta. Si Liam at ang buong One Direction, produkto ng X Factor kung saan judge si Simon Cowell. Heartbroken at devastated daw siya sa pagpanaw ni Liam. Ang pop singer na si Cheryl Tweedy, labis ding nasaktan sa pagkamatay ng dating karelasyon na si Liam. Nanawagan siya ng privacy para sa kanya at sa anak nila ni Liam na si Bear. Pag-unawa at privacy din sa pagdadalamhati ang hiling ng girlfriend ni Liam at model na si Kate Cassidy. Having no regrets is all that she really wants. Damang-dama na po ang simoy ng Pasko sa isang theme park sa Laguna dahil sa dami po ng mga Christmas decor, kabilang na ang mga tatak Pinoy na parol. Mula po sa Laguna, nakatutok live si Katrina Son. Katrina? Pia, Oktubre pa lang, pero it's giving na ang Christmas feel sa theme park na ito sa Laguna. Bukod nga sa mga pinatutugtog dito na Christmas songs ay may mga Christmas lights na rin. Sa mahabang pagdiriwang, kabi-kabilang gimmick at handaan, talagang masaya ang Paskong Pinoy. Yan nga raw ang mamimiss ni Janine Villanueva at kanyang pamilya na babalik na sa Dubai sa susunod na linggo. Kaya heto at sinulit nila ang pa-advance Christmas celebration kasama ang kanilang pamilya at mga kaibigan. Oo, kahit pabalik kami ng Middle East, iba pa rin kasi talaga ang Pasko ng Pinas, no? So, feel na feel namin ngayon, kahit October, ramdam na ramdam namin yung Pasko. Hindi pa huhuli ang Paskong Pinoy pagdating sa Christmas decor at Christmas lights. Ganyan ang feel sa theme ng park na ito sa Laguna. Bawat gusali at establishmento, tad-tad ng mga pailaw. Tatak Pinoy rin ang mga parol dito. Sa mga ride, patok sa mga bata ang Air Pterodactyl, maging ang Dinosaurus at Stone Eggs ride. Pinipilahan pa rin syempre ang all-time favorites. We feel here the Christmas already because, you know, the rides and the designs and everything. Madami na silang mga activities na dadagdag din, kaya mas nakaka-enjoy sa family. Ang ilang namamasyal dito, looking forward na sa Pasko na meron ng early Christmas wish. Kasama-sama ang buong pamilya. Time with family, syempre. Sana maraming bonus. Pia, ngayong araw nga ipinagdiriwang din ng theme park na ito ang kanilang 29th anniversary. Kaya naman mamaya magkakaroon dito ng programa at syempre ng fireworks display. Kaya naman kailangan daw abangan ang kanilang mga bagong rides. At yan na muna ang latest dito. Balik sa iyo, Pia. Maraming salamat, Katrina Son. Ngayong naabot na ang wakas ng kwento ni Doc Annalyn Santos sa Abot Kamay na Pangarap. May gusto raw sanang magawa si Jillian Ward in between projects. Alamin sa pagtutok ni Bea Pinlac.
Tuloy lang sa trabaho ang sparkle star na si Jillian Ward kahit katatapos lang ng top-rating GMA afternoon drama na Abot Kamay na Pangarap. Nasa Japan na ngayon si Jillian kasama sina Julian San Jose, Raver Cruz, Bianca Umali, Ruru Madrid at iba pang kapuso artists para sa 2-day show nila sa Sparkle World Tour in Tokyo. Sabi ko sa sarili ko, naku sana medyo maging busy pa rin talaga ako. So saktong-sakto, hindi ako ganun kalungkot. Hindi ka titigil mangarap ha? Mahirap daw para kay Jillian na i-let go ang role ni Dr. Annalyn na mahigit 2 taon niyang binigyang buhay. Halos everyday ako nagtitaping for Abot Kamay na Pangarap. So for sure maninibago ako. Mas natutunan ko paano i-value yung trabaho ko. Kasi sobrang passionate si Annalyn kahit ako. Nai-inspire. Balak ni Jillian mag-travel pa sa ibang bansa at bumawi sa quality time kasama ang kanyang pamilya. Pero hindi rin daw magtatagal, back to taping na ulit siya sa Nobyembre para sa kanyang bagong movie. Para sa GMA Integrated News, Bea Penlac, nakatutok 24 oras. Mga kapuso, patuloy na tumutok sa mga balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.